Mapagpalang araw po sa ating lahat. Napakasarap tumulong at napaka-adik magbigay ng saya na kahit sa konting halaga kapag ito'y pinagsama-sama ay malaking halaga. Hanggang sa naging content creator at naging vlogger po tayo ay tuloy pa rin ang pagtulong at yan naman po ang sinumpan nating tungkulin bilang isang kuya. At samantalayin ko na rin ang pagkakataon na ito na magpasalamat sa Fraternal Order of Eagles, sa Quezon City Elite Eagles Club at syempre sa pinagmulan ko na club, Batas Matikas Eagles Club, na kahit hindi po tayo active ay tuloy pa rin ang tiwala at pagbibigay nyo sa akin ng suporta sa mga gusto nating tulungan. Isang chat ko lang po ay sobrang dami nang nag-aabot ng tulong at hindi po tayo nagkamali na pinusukan na kapatiran. Kaya sa mga nagtatanong ba't hindi daw isama sa mga vlog ang pagtulong natin na ginagawa, baka nagtataka kayo sa mga nakikita nyo sa mga pictures at mga videos sa social media na tumutulong tayo sa community. Yun po ay para sa after activity report at para makilala ang fraternities at yung mga club at chapters namin na hindi active ay magbigay ng buhay o ma-inspire sila na buhayin at maging active ulit at mabuhay ulit ang puso nila para tumulong sa komunidad natin. Kaya sa mga nagtatanong ba't hindi ko vlog at para daw mas marami ang views, like and shares, alam nyo po tuwing may nagtatanong sa akin kung bakit ayaw natin i-vlog, dahil po marami masasak na vloggers, sinagot po natin yan. At isang dahilan pa po ay personal na vlog ko po to at hindi po to organization. Hindi naman po natin kailangan ipakita o i-vlog ang pagtulong natin. Maliwanag? Dahil dyan, let's roll the intro para maging feeling gwapong pro. Maraming salamat po sa pagbabalik nyo dito sa page natin. At suportahan nyo rin po sana ang YouTube channel ko, ang Feeling Vlogger 143. May I love you sa dulo, Feeling Vlogger 143. Meron na po tayo 103 na subscribers. Kung ano sana ang pagsuporta nyo dito sa page ko, ganun na rin po sana ang pagsuporta nyo sa YouTube channel ko. Anyways, balik tayo. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi lamang sa halaga o dami na binigay. Maraming humihingi ng tulong at nagme-message sa atin. Hindi man natin sila mabigyan ng sapat na pera, ay meron din naman mga taong gusto lang naman na makausap at humingi ng advice. At yun naman po ang madalas nating ginagawa kapag tayo po ay kinakapos din at walang maibigay. Na mabigyan lang natin sila ng oras ay sobra-sobra na ang pasasalamat nila at magbigay inspirasyon at magbigay ng motivation para lumakas ang loob nila. Hindi natin kailangan ng pera para makatulong sa iba. Sa ating buhay, hindi natin maiiwasan na makaranas ng matinding mga problema. Minsan, ang buhay ay parang isang mabigat na bagyo na tilang walang katapusan. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, mayroon tayong mga kakayahan na bumangon mula sa anumang unos na ating pinagdaraanan. Sa mga sandaling ito, sa mga taong nakakaranas ng matinding mga problema, mahalaga na tandaan na hindi kayo nag-iisa. Marami sa atin ang nakakaranas ng pagsubok kahit di naman po tayo. At sa bawat pagtindig, maaari nating makita ang lakas sa gitna ng kahinahan. Una sa lahat, mahalaga na tukuyin natin ang problema. Hindi lahat ay nakukuha sa pera o mga bagay o gadget para masolusyonan ang mga problema natin. Hindi natin maaaring solusyonan ang isang bagay hindi natin malinaw na nauunawaan. Pag-aralan ang mga pangyayari, pagtuunan natin ng pansin ang mga sanhi o epekto at magtakda ng mga layunin upang malutas ito. Alam naman po natin na hindi madaling gawin ito. Ngunit ang pagkilala sa problema ay ang unang hakbang sa pagharap sa mga ito. Pagkatapos nating tukuyin ang problema, mahalaga na humanap tayo ng suporta. Hindi natin kailangan mag-isa sa paglalakbay na ito. Mayroong mga kaibigan, pamilya at mga profesional na handang tumulong sa atin. Makipag-usap sa kanila, bahagi ang inyong mga nararamdaman at tanggapin ang kanilang mga suporta at payo. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating pinagdaraanan, nababawasan natin ang bigat ng ating mga pasanin. Huwag din natin kalimutan na alagaan ang ating mga sarili. Sa mga panahong ito ng pagsubok, kailangan natin masigla sa pangangalaga sa ating pisikal, emosyonal at mental na kalusugan. Maglaan ng oras para sa sarili. Gawin ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng kagalakan at kalayaan. At huwag matakot humingi ng tulong mula
mula sa mga profesional na nagbibigay support sa kalusugan. Mga kaibigan tunay na kahit hindi sila angat sa buhay, nakakaya nilang lagpasan ang mga problema. Tulad ka lumapit sa tunay mong kaibigan. Sa mga oras na ito, halaga rin na magkaroon tayo ng positibong pananaw. Alam kong mahirap. Tandaan natin na ang bawat pagsubok ay may kasamang opportunity para sa pagunlad at pagbabago. Tanggapin natin ang mga hamon ng buhay bilang pagkakataon upang lumago, matuto at magbago para sa magandang hinaharap. Sa uli, mahalaga na panatiliin nating matatag at may pag-asa. Ang mga pagsubok ay bahagi ng buhay, ngunit hindi ito naglalaro sa ating buhay. Sa bawat pagtindig natin, sa bawat takbang na ating ginagawa, malapit sa liwanag ng dulo na madilim na daan. Sa mga taong nakakaranas ng matinding mga problema, tandaan nyo po na may lakas kayo ng loob na hindi kayang pigilan ng anumang problema. Kaya nga nang sabi ng iba, problema lang yan. Hayaan nyo ang mga problema sa atin. Makinig sa inyong puso, manatili sa pag-asa at patuloy na labanan ng mga problema. Ang inyong determinasyon at tapang ang magiging susi sa inyong tagumpay. Sa mga oras ng matinding problema at pagsubok, nais ko sana magbigay ng inspirasyon, motivation sa iyo. Sa kabila ng mga hamon na hinaharap mo ngayon, tandaan mo na may lakas ka ng loob mo na hindi mo pa natutuklasan. Ang pagsubok ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang palakasin ang ating loob at pagtibayan ang ating mga puso. Hindi nyo na po kailangan mag-isa sa iyong mga laban. Merong mga kamay na handang humawak sa iyo sa oras ng pangangailangan. Ang mga tenga na handang makinig at mga puso na handang umunawa. Huwag kang mahiya na humingi ng tulong. Ang bawat pagsubok ay may kasamang aral at opportunity na para sa pagunlad. Tignan mo ang bawat hamon bilang isang pagkakataon upang maging mas matatag, mas matalino at mas lumalim na tao. Kung ang pakiramdam mo ay walang solusyon ang mga problema mo, tandaan mo na ang bawat problema ay laging may solusyon. May liwanag sa dulo ng madilim na daan. At sa bawat pagtindig mo, ikaw ay lumalapit sa liwanag na iyon. Ang iyong pinakamalakas na sandata laban sa anumang problema, ang iyong positive na pananaw, ang iyong positibong pananaw at determinasyon. Maniwala sa iyong sarili at sa iyong mga kakayahan na malagpasan ang anumang hamon na dumarating sa ating buhay. Isipin mo ang mga pangarap at layunin mo at huwag mo hayaang mabawasan ang anumang pagsubok na maabot ang mga ito. Ang inyong mga pangarap, ang iyong gabay at inspirasyon sa panahon ng pagsubok. Mahalaga rin na maglaan ng oras para sa iyong sarili at mag-alaga ng iyong pisikal, emosyonal at mental na kalusugan. Ang pagpapahinga, ehersisyo at pagmamahal sa sarili ay mahalagang bahagi ng proseso ng paghilom at pagbangon. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. See you in my next vlog. Wait, at last na talaga. At may nakalimutan lang ako. Palakasin ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos o sa inyong sariling paniniwala. Naniniwala ako na sa bawat dasal at pananalig, mayroong sagot at gabay na darating. Huwag mong kalimutan magpasalamat sa mga maliit, biyaya at tagumpay sa iyong buhay. Kahit sa gitna ng mga pagsubok, ang pagpapahalaga ng mga positibong aspeto ng iyong buhay ay makakatulong sa iyo mapanatili ang iyong mga pag-asa at inspirasyon. Sa huli, tandaan mo ang inyong paglalakbay ay isang proseso. Hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Hindi agad nagbubunga ng mga resulta. Tiwala lang at patuloy na lakbayin ang inyong landas. Dahil sa dulo, ang bawat hirap at pagod ay may kapalit na tagumpay at pag-asa. Sa bawat araw ng iyong buhay, tandaan mo mayroong liwanag sa dulo ng anumang dilim na daan. Huwag kang mawalan ng pag-asa sapagkat ang iyong lakas at tapang ay maaaring maging inspirasyon sa iba at magtulak sa inyong patungo sa iyong mga pangarap. Lahat tayo ay may kanya-kanyang problema, mga pamilya, mga anak at mahal sa buhay. At kayo po na almost 14,000 na naniniwala sa akin ay nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para harapin ang mga hamon at mga problema ko sa buhay. Wala man akong maibigay na halaga pera sa iyo. Sana naman makapagbigay naman ako ng konting lakas ng loob. At kung sa tingin mo ay nakatulong sa iyo, ipasa mo to sa mga taong may dumaranas na mabibigat na problema. Ano pa inaantay mo? Mag-subscribe, like, and share. Once again, this is your brother Wally, ang feeling vlogger niyo po. God bless. Peace out.